Consejo at ang Doktora ng Bayan. Palapakan po natin ang ating Your Miss Choice, Consejana, Doktora Irma Alfonso. Maraming salamat, Chocolate. Hi! Hello! Sabi mo na nga ba, basta kaagapay, gising na gising anumang oras. Tama? Tama. Alam nyo, sa totoo lang, saludo ako sa bawat isang kaagapay. Bakit? Ang galing ninyo. Nakagawa kayo ng pinakamagaling na alkalde ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Dahil sa kasipagan ninyo, sa paglalakad nyo ng maliliit sa bawat iskinita, magmula konsehal, vice mayor, naging alkalde, ang batang Maynila na si Isko Moreno Dumagoso. Kaya, ngayong hapon, nakita ko ang dami pa palang hindi umatin noon sa Ninoy Aquino Stadium, di ba? Eh pag nakikita mo kayo, tinatamad na ako mga kanya. Sabi ko, check naman, panalo lahat ang Your Miss Choice dahil sa kaagapan ng Maynila. Mabuhay po kayo. Marami kayong gagawin sa mga darating na araw. Bawat isa sa Your Miss Choice, magmula kay Yorme Isko Moreno, Chi Atienza, Congressman Ernix Dionisio, Colonel June Ibay, Bobby Hernane, number 1 Councilor Jesus Daga Fajardo, ang pinakapaborito kong konsehal, boyfriend ko ngayon. Joke lang. Mamamala kayo. Ian Balsayeva, yung anak ni Yorme na gwapo, kahit hindi ko sabihin yun, kahit nakapikit kayo, ilalagay nyo, number 4 sa balota, Joaquin Dumagoso, number 6, Joaquin Dumagoso ngayon. At syempre, yung kahit isang babae, pinakamaganda ako dito. Syempre, ako lang ang babae. Pinaka-sexy rin ako. Number 2 sa balota, Doktora Irma Alfonso. Maraming salamat sa inyong pag-attend ngayong hapon. Inaasahan ko po na tutulungan nyo ang buong Your Miss Choice. At ngayon pa lang, congratulations na sa bawat isa sa inyo. Magandang hapon. Maraming salamat. Manila! God first! Maraming salamat po ang ating kasalukuyang konsehala. Kundi po palapakan natin Councilor Doktora Irma Alfonso. Ang susunod naman po namin tagapagsalita ay naglilingkod sa atin bilang number 1 Councilor ng District 1. Anak ng ating dating mahusay na konsehal, Aga Fajardo. Ang may paninindigang konsehal sa kanyang tapat na serbisyo, tayo ay laging yamado. Ang proud, taga, tundo. Palapakan po natin ang ating Your Miss Choice, Councilor Jesus Daga Fajardo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre maraming salamat sa inyo at sa inyong nanay. Kasi Ma'am Daini, siyempre, alam naman namin na siya talaga yung nag-aasikaso sa inyo para sa amin. Of course, ang ating po yung Miss Moreno, Vice Chair at si Congressman Ernix, siyempre, buong line na po ng Your Miss Choice. Alam ko naman na kayang-kaya ipanalo ng kaagapay ang line-up ng Your Miss Choice kasi tested naman kayo at saka well-disciplined dahil nung mga nakarang eleksyon 2022 sa focus na tinulungan ninyo kaya ako nandito kayo. Bagay na akin naman pong pinahalagahan at hindi ko po yun nasasayangin hanggang mapagbibigay nyo pa po ako ng mga pagkakataon sa mga susunod pang araw. Kaya naman po aking pagbubutihin. Makapaganti ako sa inyo, alam ko hindi man personal, pero sa ibang bagay, alam ko sa servisyo man lang nyo kung makatulong.
Dahil yun lang naman ang pwede ko maiganti sa inyo. Hindi ko man kayo personal na matulungan, at least sa ibang bagay makatulong tayo sa ibang tao. Yun naman ang mahalaga eh. Kahit hindi tayo nag-uusap, pagka nakita yung kaagapay at isa sa mga Your Missions, alam na po natin at nag-uusap na yung mga isip natin at mga mata natin kung paano natin sila pakikisamahan. So kami sa Your Missions, hindi naman kami nangangako. Even yung aming mga kasamang bago, kaming mga incumbent, ay kita naman ninyo, nagkatrabaho naman kami. At siguro hindi ko naman na kailangan ibida sa inyo dahil bago kayo sumama sa kagapay, ay kinikilatis ninyo kung sino-sino yung mga kasamahan namin. Dahil hindi kayo sasama dito kung Your Miss Choice ay hindi pasok sa panlasa ninyo. So muli, maraming salamat po sa ilan o siya tagapahatan po. Manila, God first. Maraming salamat po, Councilor Jesus Tagapahardo. At ang susunod naman po natin tagapagsalita ay 14 na taon nang naglilingkod bilang punong barangay ng Barangay 128. 3 beses na naging Grand Night ng samahan ng Night of Columbus. 2 beses na naihalal bilang Pangulo ng Samahan ng mga punong barangay sa Balut at naihalal din bilang isa sa direktor ng Liga ng mga Barangay sa buong lungsod ng Maynila. At ngayon ay may bagong hamon at handa ng paglikuran ang District 1. Palakpakan po natin ang ating magiging konsehal, Director Bobby Hernandez! Magandang hapon po sa inyo mga kaagapay. Bago lang po sa inyong paningin, pero matagal na po nagsiservisyo bilang isang punong barangay. Sinabi nga kanina ng tagapagkakilala, 14 years na po akong barangay chairman sa barangay 128. Sino po nakakaalam sa barangay ito? Marami, mga taga-balot yata ito eh. Taga-balot ba? Batang balot po ako. Kagaya ni Luciana Dr. Ilman Ponso. Mga kaagapay, kayo yung talagang parang mga kumbaga sa larong chess, mga pawn. No? Kayo yung mga taga-sugod, taga-pagkagabay sa aming mga kagaya ng ating gusto lang bumalik at talaga naman hindi na mapipigilan ang ating Your Isko Moreno at kasama si Vice Mayor Chi Atienza, Kong Ernix at 10 ng aking mga kasama dito sa likod. Ako nga pala ay marami na rin nagawa sa aking barangay. Marahil kaya ako napabilang dito sa Your Miss Choice dahil sa pagtitiwala ng ating Your Isko Moreno. Marami na po akong nagawa sa aking barangay. Ang residente ko ay almost 32,000. Ang aking head of the families ay 6,974. Ang aming senior ay umaabot na rin po ng 1,280. Then, ang aking pong sweeper sa barangay, 21 ko yun. Ang aking pong barangay tanod, si Senda po. Kaya, napakalaki, pangalawa sa pinakamalaking barangay sa Distrito 1. Nakapagpatayo na rin ako ng 3 covered court sa aking barangay at isang elementary school sa loob mismo na aking barangay na itinayo rin namin last 2016. Barangay fund po yan. Ito rin po ang nag-ayos. So, siguro, doon sa aking nagawa sa aking barangay, sapat na para ako ay sinasabi nga na passion paper, sabi nga ni Yorme, finish or not finish passion paper, nararapat na siguro i-upgrade na. No? Yung aking nagawa sa loob mismo ng aking komunidad, pwede na siguro
ilagay na o sa distrito na, distrito 1 ng ating lungsod. Kaya marahil, kayong mga kaagapay na nandito ay magiging katuwang para po mapipilis ang pagsiservisyo ng ating Yorme sa kanyang mga nasakupan sa buong Maynila. Kaya sana po, sa tulong po ninyo mga kaagapay, kaya po ba? Muli po, maraming salamat at mabuhay po kayo. Manila! Maraming salamat po ang ating magiging konsehal, Councilor Bobby Hernandez. At ang susunod naman po nating tagapagsalita ay galing sa hanay ng kapulisan. Dahil sa kaniyang galing at husay sa paglilingkod, maraming parangal at pagkilala ang natatanggap tulad ng Presidential Award Dangal ng Bayan, 2017 Metrobank Outstanding Filipino Awardee with Gold Medal and 1 million peso. Taong 2020 ay pinarangalan bilang Outstanding Manillennial. Kaya naman maituturing na tunay na multi-awarded policeman. Naging Police Station Commander ng Police Station 1 at Police Station 2 at naging Director ng Special Mayor's Reaction Team na itinayo ni Yorme. Ang konsehal na tagapagtanggol ng bayan at ang tinaguriang Action Man ng Mundo, ang ating Yorme's Choice Councilor Colonel June Iba. Hello po mga kapay! Isa ngayon nga dyan! Isa ba wala? Isa ngayon? Yan, kanina, hihingap na eh. So, ako po si Colonel June Ibay, lihitimong Tigatondo, pinanganak sa 347 Cristobal Street, Tondo, Manila. Ibig sabihin, sa loob ng bahay. Gawa ako sa hilong. At ako ay nagtapos sa Law School of MLQE. Alam mo yun, Tol? MLQE? Law School. Mababang paaralan ng Manuel Quezon Elementary School. At kami po ay naging mag-classmate ni Yorme Isko Moreno sa Tondo High School. Kung saan ako po ay naging alumni officer. Sino mga tiga-Tondo ay dito? Taas ang kamay. Teacher ka namin, Tol? Sa dati. Salud. Nung ako po ay naging alumni officer doon, at ako po ay naging presidente, isa sa naging project na to, nagkaroon ng elevator ang Tondo High School, high-end elevator. Kung saan first history ng public school sa City of Manila na may public elevator. Kaya po sumunod naman yung albaryo na pinagawa na ni Yorme Isko Moreno. No? At ako po ay 28 years in service. Minsan yung nagkakasama bilang station commander ng Station 1 at Station 2. Kung saan nung ako station commander ng Station 1, sa 7 buwan, mostly 7 months, 6 months, number 1 ng Station 1 sa pinakamagaling na istasyon noong time na ako ang nakaupo. Naging number 1 din kami year, awarded station of the year, best station of the year. Noong time na ako ang station commander ng Station 1. Nalipat naman ako ng Station 2, ganun din, out of 4 months na inawaran ko yung Station 2. 3 beses na naging best station of the month ang Station 2. At nung po bilang alkalde, si Yorme Isko Moreno ng lungsod ng Maynila, kung nilang tinatag yung SMART. Alam niyo yung SMART? Special Mayor's Reaction Team. Kung saan pinakikita doon yung mga tulongges, yung mga kriminal. Diba? Nakita niyo? Lahat ng huli, ako po yung inuutosan ni Yorme Isko Moreno doon. Naniniwala ba kayo nung panahon ni Yorme Isko Moreno? Safe ang Manila? Ligtas kayo nung panahon ni Yorme Isko Moreno? Naniniwala ba kayo ngayon nakatakot na lumabas ng bahay? Naniniwala kayo? May kapag pala ako dito. Kasi kahapon lang lumabas ako ng bahay, may 1,000 ako sa wallet, pagbalik ko 50 pesos na lang. Pero kidding aside, kami po sa Yorme's Choice, may 3 lang ang gustong tuunan. Una, yung kahirapan, kagutuman,
tulungan at kaligtasan. Kahirapan. Ako po ay membro ng Banat kasama si Kuya Ian Mansay. Nagtayo po kami ng Kokoto. Kung saan yung kami small business, pwede panghiram ng puhunan at maliit na pugo. Kaya yung makikita yan sa Pinaskis, corner, Herona, ikot ng Jojos, yung Banat. Pwede kayo magpa-member doon yung Kokoto. Ngayon, nagutuman. In 2 years, gagawin namin multipurpose kung saan makakabili tayo ng mababang bilihin. Kasi pag multipurpose na, 12% back. Okay, ang pinakamahalaga, kaligtasan o peace and order. Ang peace and order po mahalaga sa pag-gobyerno. Ang peace and order mahalaga sa ekonomiya. Bakit? Pag walang krimen, madami nagtatayo ng business. Madami magkakatrabaho. Good example niyan, sino ang tigabalot? Mga tigabalot na kagaway. Tandaan yung serial killer. Natakot kayo yan, di ba? Nahuli ngayon. After kumahuli yun, after a month, biglang may nag-invite sa akin, hindi pre-public, hindi ko kilala, hindi niya naman ang hindi kanto lang ng Rodriguez. In-invite ako for ribbon cutting. Nagbukas sila ng business kasi tahimik na ulit yung Rodriguez. That time. Diba? Ganun po yung impact ng walang krimen sa isang lugar. Ano ba? Ano ba? Dati na natin natinig kay Yormis Moreno nung in-invite siya sa Senado. Nung nagkaroon ng hearing. Diba? Sinabi niya, road is beyond the commerce of man. Ibig sabihin, daanan ng komersyo ang kalsada. Kung ang road 10, walang hold-upper, bababa ang bilihin nyo. Nasubukan na po namin yan noong panahon ng pandemic. Kasi ako po yung inutusan ni Yormis Moreno para mag-design ng lockdown ng mundo. Kaya nagkaroon kami ng border lockdown, pinapasok na yung mga gulay, pangunay, bilihin, binabaan kami ni Yormi doon. Huwag niyong pigilin yan. Pagkatapos namin kausapin kami, kinausap yung mga tracking. Huwag magtaas sa singin para mababa ang bilihin. Kaya nung panahon ng pandemic, hindi natin naramdaman ang mataas ang bilihin. Tama ba? Siksik-liklik yung mga ayudan lumating sa inyo. Tama ba? Yung iba nagbebenta pa. Ngayon, may nagpadala sa akin ng picture, kinausap ko si Yormi. Sabi ko, boss, may nagbebenta. Pagyan mo na yan. Kasi kanina na yan, pinamigay na natin. Super kasi yung ayudang binigay natin. So ano pa? Naaalala nyo, sino mga taga-Fidel? Fidel. Naaalala nyo yung hostage taken? Yung ako yung nagpasuko? Kapatid noon is mga OFW. Bili yung OFW tapos kapatid gumagamit. Yung mga gustong pumapasok ng gabi, katulad ng mga call center, papasok. Tapos silang ma-hold up sa gabi. Eh pwede naman, ipapamasahe nila, hindi na sila gagamit ng sasakyan. Bawas pa sa gastos. Tama ba? Kaya po ganun talaga ang peace and order sa pag-gobyerno sa ekonomiya. Kaya po muli, kami po ang Yormis Choice. Sa pamumunan ni Yormis Moreno, kasama si Vice Chair Jensen, Congressman Ernest Donicio, hanap lang namin ang bawat isa sa inyo, mabigay ang karapatan ng bawat isa. Makalakad kayo ng ligtas at walang takot dito sa lugar natin sa mundo. Basahin niyo po yung nakalagay sa dibdib niyo. Let's make Manila. Tayo naman po, let's make mundo safe again. Muli, magandang hapon po ang Manila. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Colonel June Ibay. At ang susunod naman po natin, panandali ang kaganhiwaan lamang po. Dapat sa eleksyon, tayo po ay tututok at lalagigit magluluklok ng isang mabilis na aksyon, isang mabilis na kilos, at lalagigit isang leader na laging handa at may solusyon. Yan po ang ating Yormis Choice! At sa mga pagkakataon nito, kasama na po natin ang bagong tundo, bagong kongreso, ang ating working. Muli po mga kalabay, palapakan po natin, Congressman Ernest Donicio!
Dahil mamaya, darating na ang minamahal na Yorme Isko Moreno natin. Tayong mga agapay na simulat sa pool, sumunod ay napakagaling na leader. Tama po ba? Ito po, pagkakamalo ang nag-iis natin, minamahal Yorme Isko Moreno. At hindi po kasama rin po natin, Vice Mayor G. Atienza. Yorme, nagpapasalamat ako sa ating Yorme, si Boses ko, na sa lahat na pagwala ako sa buhay, para walang kapatid at lagi akong ginagabayan. Muli ko lang pa kayo, Yorme Isko Moreno Imagroso. Handa na ba kayong ipaglaban si Yorme? Kasama ang buong Yorme's Choice. Sana walang iwanan, ang buong kaagapay ay mananatiling matatag, laging magkakaisa para ibalik natin ang pinakamagaling na mayor ng lungsod ng Maynila. Muli, palakpakan nyo, Yorme Isko Moreno Imagroso. Kaya mga minamahal nating kaagapay, sana tulad ni Yorme, samahan nyo rin po ako sa laban natin sa Kongreso tungo sa isang bagong mundo. Uli, mahal na mahal po namin kayo. At Manila, God first. Maraming salamat po muli, Congressman Ernest Junicio. At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay ang punsong anak ng ating dating alkalde, Lito Atienza. Isang broadcast journalist sa BTV at siya rin ay isang government network at lalo higit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos sa kanyang pag-aaral ng kursong Political Science Major in Governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng mga kabataang walang masisilungan ay pinangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Yorme's Choice, ang liwanag ng Maynila at ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo ngayon? Masayang-masaya kaming makasama kayo. Ako po si G. Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na kasing galing at kasing laki ng kaagapay. Kaya tuwang-tuwa po ang aking puso dahil ngayon, sa laban namin ni Yorme, magkakasama na ang mga higanteng grupo dito sa Maynila. Ang Kababaihan ng Maynila, ang Kabaka at ang Kaagapay. Pero tatapatin ko po kayo. Bata pa naman ko, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isang katuparan. Kaya ang sinabi ko sa Panginoon, kahit saan man niya akong karerang dadalhin, bibitbitin ko na lang ito ng puso ng isang misyonaryo. Kagaya rin ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kamukha ko po ba si Kuya Kim? Talagang kaya mahal na mahal ko kayo dito sa distrito nyo eh. Kagaya mo na aking kapatid na si Kuya Kim, meron rin po ako naging programa sa telebisyon. Ako po ay naging isang broadcast journalist. For 7 years, inikot ko po ang ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa totoo lang, sa paglilibot ko ng ilang taon dito sa Maynila, nakita ko, marami tayong mga kababayan dito sa Maynila na merong hinaing, mga munting hiling sa gobyerno na alam naman natin lahat kaya nilang masolusyonan. Ngunit, nalaman ko, lalo
makinig sa tao. Ika nga ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. At dahil doon, ginamit ko ang aking boses para matayuan ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat mas nabibigyan doon ng gobyerno. Ako po ay malapit sa mga senior citizens. Dahil sa totoo lang po, sa maraming nakakausap ko dito sa Maynila ng mga lolo at lola namin, nakita ko ang hirap na tinamasa nila na sa kanilang matandang edad, marami sa kanilang kailangan pa rin magtrabaho at kumayod para mapunan ang kanilang pangangailangang medikal. Kailangan nilang kumayod para makabili sila ng kanilang mga gamot. Na para sa akin, kung gumagana ang gobyerno, dapat libre, siksik, liglig ang tulong, suporta, gamot, vitamina at bakuna na makukuha ng ating mga lolo at lola para ang kanilang mga buhay ay humaba. Mga kaagapay, balang araw, makakaasa po kayo na sa amin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ng buong Yorme's Choice dito sa Maynila, ang aming mga lolo at lola, hahaba na ang buhay at magiging masaya na sila sa nantitirang taon na narito sila sa Maynila. Ako rin po ay tumatayo dito sa inyong harapan para magkaroon ng boses ang mga magulang. Taas po kami mga may anak dito at magulang na ngayon. Alam nyo, kagaya ninyo, ako rin po isang magulang na. Akala nila bata pa lang ako. Ngunit 43 years old na po si Chia Tienza. May tatlo na po akong anak na malalaki na. 18 years old na po ang aking panganay. At halos 20 taon na po akong may asawa. Kaya, akala nyo, dalag pa ako, no? Dalang-dala na po ako. Naiintindihan ko ang laman ng inyong mga puso, ang inyong dalangin, na sana kahit papaano, habang pinalalaki niyo ang inyong mga anak, merong isang gobyerno na nakasuporta sa kanilang pagdating sa kanilang edukasyon. Isang gobyerno na magtuturo sa kanila paano mahanap nila ang misyon nila dito sa mundo balang araw. Kaya sa mga magulang dito, huwag po kayong mag-aalala dahil balang araw, sa tambalan po namin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ng buong Yorme's Choice, ang inyong mga anak ay magiging masigla at masusuportahan na rin po ng gobyerno. Ako rin po ay tumatayo sa ating mga kababayan na may kapansanan. Marahil hindi niyo po alam, ngunit meron po kaming tinayong bahay ampunan 29 years ago. At dahil meron po 2 sanggol doon na walang may gusto kumuha, ngayon po, sila ay aking mga kapatid na. Ngayon, malalaki na sila. At doon ko po nakita, mahirap mabuhay dito sa mundo nang ikaw ay may kapansanan. Kaya para sa akin, dapat sila ay may boses din sa gobyerno para ang buhay nila dito sa Maynila ay masagana at may patas rin na oportunidad para sa kanila. At dahil ako rin po ay dating artista sa telebisyon, ako yung bata pa. Naging working student po ako. Kilala niyo si Hardy Evangelista? Kasabayan ko po yun dati nung nag-uumpisa siya. Ngunit si Hardy Evangelista, sumikat. Si Chia Tienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, doon ko nakita ang kalagayan ng mga LGBTQ+ dito sa ating bansa. Lalo-lalo na dito sa Maynila. Nakita ko, minsan bata pa lang sila, meron ng diskriminasyon. Di ba sabi ng Panginoon na tayo pantay-pantay sa Kanya? Tama mo ba ako? Dito sa amin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, patas na oportunidad ang makukuha ng mga LGBTQ+ community dito sa Maynila. Sa bawat distrito na aming pinupuntahan ni Yorme, lalo na sa Tondo, iisa lamang po ang sinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Bumalik ka na! Bumalik ka na! Pakilala kayong sumigaw, pero pagpunta namin ni Yorme sa barangay niyo, nagwawala kayo at sumisigaw ng bumalik ka na! Pero alam niyo, naiintindihan ko kung bakit ganun kalakas ang sigaw niyo na bumalik na si Yorme. Dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang isang gobyerno na mabilis kumilos at marunong makinig sa hinaing ninyo.
huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Tamagoso. Ngunit, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay pipili ng isang Vice Alcalde, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bilang punsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman, ginamit ko po ang aking boses para magkaroon ng boses ang ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Dahil sinabi ko sa inyo kanina, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit, nakapagtapos po ako ng Political Science major in Governance sa Lasal 25 years ago. Maaari akong pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit ko po ang aking boses, ang aking pangalan, para makahingi ng tulong na may pabigay dito sa Maynila. Ang aking ama, hinubog po ako para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa ating lungsod. Tinuro po niya sa akin kung paano maging isang magaling na Vice Alcalde. At imbis na pumasok sa mundo ng politika, nung siya po ay congressman at buhay party list, ako po ang gumawa ng paraan para makapagbigay ang buhay party list ng maraming food boxes, gamot, vitamina, medical mission, at kung ano-ano pa. Ngunit ni isang beses, hindi niyo po ako nakilala. Dahil naniniwala ako noong mga panahon na yon, ginamit ko lang ang aking kamay para makatulong diretsyo sa tao bilang isang misyonaryo. Ngayong tumatayo ako dito sa inyong harapan, kaya ako pumasok sa mundo ng politika dahil napansin ko na ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat ay napakikinggan ngayon, walang boses. Umiiyak mag-isa at nagdadasal na lamang na kahit paano may tulong silang makuha. Mga kaagapay, hindi dapat ganoon ang buhay natin dito sa Maynila. Dapat dito mayayabang tayo. Dapat dito matatangos ang ating mga ilong. Dapat dito matataas ang ating mga luha na tayo mga Manilenyo. At malapit na, konting tulog na lang po at babalik na ang pag-asa sa inyong mga buhay. Dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Tamagoso at sana kasama rin ako. Alam nyo, proud na proud sa inyo si Yorme. Lagi niya sa akin sinasabi na nung nag-uumpisa siya sa kanyang politika, kayo po ang kanyang naging pamilya. Kayo po ang nakipaglaban para sa kanya. Bilang kanyang Vice Alcalde, ako po'y narito sa inyong harapan, nakikiusap. Sana tanggapin niyo rin po ako bilang kaibigan, bilang anak, bilang kapatid, bilang apo, dahil makakaasa kayo. Yung pagmamahal na binigay niyo kay Yorme, ibibigay ko rin po ng buong-buo. Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manilenyo na narito ngayon. Kanina, ipinakilala ko bilang liwanag ng Maynila, di po ba? Pero sa totoo lang, kayo ang magpapaliwanag sa Maynila pag bumalik na ang pag-asa sa inyong mga puso. Sa tambalan po namin ni Yorme, habang ibabalik namin ang minimum basic needs sa inyo, housing, healthcare, education, ako naman po ang susuporta pagdating sa livelihood and employment. Dahil naniniwala ako na kung ang lahat ng mga Manilenyo ay marunong tumayo sa kanilang mga paa, liliwanag ang inyong buhay. At dahil sa inyo, liliwanag ang buong Maynila. Kaya mga kaagapay, mahal na mahal po kayo at ang-asa po ko balang araw na ipaglalaban niyo rin po ako. Maraming salamat po. Pero,
tapusin natin to kasama ang Panginoon para lahat posible. Kaya Manila conquers! Maraming salamat. Maraming si Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. At bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, tayo po muna ay magbabalik tanaw at magpapaalala sa lahat ng mga nagawa ni Yorme noong panahon siya po ang ating ama ng lungsod ng Maynila. Mga nagawa talaga namang naging kapakinabangan at pag-angat ng bawat pamumuhay ng ating mga batang Maynila. Kaya mo sabay-sabay po natin panoorin ito. Ang siyudad ng Maynila ay tinagurian ng perlas ng silangan, the Pearl of the Orient. Isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan niya ang siyudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Domacoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang tali sa mga taga-lungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, lagos ng Glen Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng Post Office. Ang mga liwasan ay kanyang pinaganda. Ang Carpillian, Arceros Forest Park, and the Circle, at ang paraiso ng Batang Maynila, at ang mga pangunahing na kalsada, kagaya ng Palaw at Taft Avenue, ay kanyang inayos din. Inilawan niya ang Taft Avenue. Kasama ang pagpapalaganap ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate ng siyudad. At sa tugatog ng kanyang kasipagan, isang trahedya ang pumupo sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na tumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa pagkupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawa niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron ng uling tahanan. Nag-alap ng gusto ang kasipagan ng Batang Maynila, kaya marami pa siyang ipinatayo ng mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences, Pedro Hill, at San Lazaro Residences na hinako sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School, at Ramon Magsaysay High School, all 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan na ito ng mga pagamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Hospital ng Maynila, na may mga makabagong kagamitan tulad ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lolo't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila, tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, and sure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing Kapaskuhan.
Yung mga seniors na gusto pang magtrabaho, may programa din si Yorme para sa kanila. Hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo. Pati PWD, solo parent, teachers, and students ng PLM and UTM. Nagbigay pa si Yorme ng 11,000 laptops sa mga teachers, 110,000 tablets naman sa mga estudyante para sa kanilang online learning with internet. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa? Ang pandaigdigan na pandemya. At sa paghasik ito ng peste, kaagad nagpatupad si Yorme ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya na merong dedicated na vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Pumili rin siya ng mamahaling gamot kagaya ng Remdesivir, Tocilizumab, at Molnupiravir para sa lahat ng nangangailangan noong panahon ng pandemya. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ni Yorme para labanan ang pandemya. Dahil sa kakulangan ng mga pagamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilisang nakaisip ng solusyon. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, ang pagamutan na itinayo sa loob lang ng 52 araw na tumugon sa kakulangan ng mga hospitals sa panahon ng pandemya. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas na itinayo niyang pagamutan. Dahil sa sama ng ekonomiya dulot ng pandemya sa buong mundo, itinatupad ni Yorme ang Food Security Program. Nasa loob ng 8 buwan, siya ay namahagi ng food boxes sa 700,000 families. Awa ng Diyos, walang nagulong sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Hindi rin niya nalimutan ang matagal nang pinapangarap ng kapatirang Islam. Ang magkaroon ng sariling libingan sa syudad ng Maynila. Sa pamumuno ni Yorme, umaliwalas, umanatag at naibalik ang tayog ng Maynila. Kinilala ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapalokal at international na organisasyon. Rest assured to each and every one of you here, when we fail, babang agad. We'll do it again. When we succeed, we guarantee you will innovate. We will make it smarter and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. Now together, let's make Manila great again. Ang pagbabalik ni Yorme. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po namin kaagapay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo higit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Mamandoso. Thank you. Hi! Hello! Okay, thank you sa inyo, ha? So, maraming salamat sa oras nyo ngayong araw na ito. Bagamat hindi kayo nakadalo sa Ninoy, no? Doon, ang dami natin. Grabe, ang punong-puno ng buong District 1 yung Ninoy. Pero, masaya kami. Ngayon, nakadalo na kayo. At least, makikita ninyo, buong-buo na tayo sa Maynila. Patuloy tayo
dumarami. Nung araw, noong 1998, nung binuo ko yung Kaagapay, wala pa yata sa kalahati nito nung araw. But through the years, dumami tayo ng dumami. At ang maganda ngayon, alam niyo ba magandang balita sa laban na ito? For the first time, magkasama na ang tatlong malalaking organisasyon sa buong Maynila. First time. Una, yung Kabaka. Kasama natin sa buong Maynila, hindi lang sa 5th District. Pangalawa, kasama na natin ang kababaihan ng Maynila. Pangatlo, ang ating samahan, ang Kaagapay ng lungsod ng Maynila. Nagkasama-sama upang ibalik ang maayos na pamamahala ng mamamayan ng lungsod at pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga Kaagapay, handa na ba kayo? Talaga? Ready na kayo? 64 days to go. 64. Konti na lang. Ilang tulog na lang. Babalik na tayo sa lungsod ng Maynila. Ngayon, siyempre pinagpapasalamat ko naman sa Diyos at sa mga taga-lungsod ng Maynila. Dahil itong mga dumadaan na mga survey ay medyo maganda naman ang resulta at tanggap ng lahat ng tao sa lungsod ng Maynila. Bata, matanda, kumpleto. So, kaya sa atin, meron lang akong isang ipakikiusap sa inyo. Lahat, ito, alam nyo ng mga dating ng Kaagapay, sa mga bago naming kasama, manatili kayong mababa ang loob. Magpakumbaba kayo. Huwag kayong makikipag-away. Huwag kayong papatol sa mga salitang hindi magaganda na ginagamit ng mga katunggali natin. Bagamat, sa mga panahon na ito, ako ang laging agahan, tanghalian, hapunan ng kabila. At nakisali pa yung isa. Ako naman ang pulutan sa inuman. Lahat ng masasakit na salita, ibinibigay sa akin. Pero mapansin ninyo, bakit hindi ko sila tinutugon? Bakit? Dahil ang taong naninira kasi walang maikukwentong magandang ginawa. Kapag wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama ba? Tama. Walang susumahini. Kaya ang tanging gagawin na lamang ay hilain ng hilain ang pamok. Ngayon, ang gusto nilang diskurso ay kayo'y sumagot. Sagutin natin. Para ano? Para maubos ang oras ninyo na makapagparami. Yun ang purpose kung bakit wala na silang ginagawa tuwing umaga, tanghali, hapon, pati hindi taga Maynila, dinahire nila para namang alam nila ang nangyari dito sa Maynila. Yan ba dito? Yan ba doon? Kaliwat kanan. Pero itinatatagan ko ang loob ko. Hindi ko pinapatulan. Bakit? Dahil ang paniwala ko, matalino naman ang mga taga Maynila.
Alam naman ng mga taga-Maynila ano nangyari sa pamamahala natin. Tama mali? Tama! In fact, at least sa mga dati na rito, maalala ninyo, noong 2019, anong sinabi ko? Kausapin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kamag-anak. Kausapin niyo si Marites, si Marisol, at si Dolets. Kausapin ninyo, magparami kayo. Ngayon, 2025, babalik kayo sa kanila. Babalik kayo na matamo sa mga ilong ninyo. With all the pride na yung ipinakiusap ninyong kandidato noong 2019, naglingkod ng maayos. Tama ba? Sa kwento pa lang natin, isang buong araw na hindi pa tapos ang resibo. Tayo may resibo. Kumbaga sa karera, lumabas tayo sa dividendaso. Nandun tayo sa oblo. Meron tayong pruweba. Tama mali? Tama! Na bilang kaagapay, at least ako, masasabi ko, yung kandidatong ipinaboto ko nung araw, naglingkod ng tapat, naglingkod ng maayos. Ang dami nating kwento. Gusto niyo magkwenta tayo ng konti? Simple lang, simple. Ito lang ha, napanood niyo ito. Nangyari ba ito? Totoo ba ito? Yes! Hindi ito fake news? Yes! O, tingnan ninyo. Tingnan natin ang numero ha. Tingnan natin ang kwenta. Taas ang kamay na may anak dito na nag-aaral sa public school. Apo at anak. Lahat kayo may anak. Papaalala ko lang. Noong pandemya, walang eskwela. Tama mali? Ang gobyerno, ang sinabi ng national government, we should adapt into distant learning via online. Tama mali? Sumakit ang ulo ng nanay. Sumakit ang ulo ng tatay. Bakit? Mag-o-online. Tosgas na naman. Pero, ano ang ginawa ng pamahalang lungsod ng Maynila? Nagligong ng pera. Ang ama ng lungsod naghanap ng paraan para maitawid ang mga anak at apo natin. 110,000 na tablet para sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan noong pandemya. At hindi doon natulungan yun. Kuwait pa lang yun. Bakit? Hindi lang may tablet, libre pa ang internet. Tama mali? Walang tosgas si tatay, walang tosgas si nanay. Matapos ang estudyante, siguro naman may kilala kayong mga teacher. Ano nagkaroon? 11,000 laptop out of 10,300 teachers. Nagkaroon ng laptop at internet. Walang tosgas si teacher. Natuloy ang pag-aaral ng ating anak. At kayo, ng mga naparito, bilang sa mama, bilang sa ina, o bilang sa magulang, at least masasabi natin, nakaraos kami noong pandemya ng pag-aaral ng aming mga anak. Isang kwento pa lang yun. 2 minuto na. Ay, tingnan ninyo. O, dito na lang ha. O, ito. Kasi, wala na akong ibang testigo eh. Yung ibang testigo, namatay noong pandemya. Pero kayo na mga nangabuhay dito, kayo, including your family, your children, your parents, lahat tayo
nandito ngayon. Tayo ay saksing buhay. Noong panahon ng pandemya, buwan-buwan may food banks. Tama ba rin? 8 buwan, 8 months. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Bawat pamilya, hindi bawat bahay, bawat pamilya. Mayaman, middle class, mahirap. Kaya tayong lahat ng dito ngayon ay testigong buhay. At kaya natin sabihin, at matapos ang ilong natin makapaglalakad tayo sa eskinita, sa Kalihon, sa Avenida, sa Boulevard, sa highway, kaya natin sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Gusto nyo ilagyan natin ng konting kwenta? Eh kasi marami daw akong inutang eh. Marami raw akong binenta eh. Sige, para magkakwenta. Yung tablet ninyo, yung laptop ninyo, 1.1 billion o 1 billion may din. Internet, 300 million a year. Ito na lang ha, mas madaling kwentada. 700,000 families. Sa 1,000 na lang. Magkano? 700 million. Tama? Times 8. 5.6 billion pesos. Marami bang pera yun? Marami? Marami. Tama? O nagtataka ako sa mga ito. Ngayon mga ito, biglang kilos, biglang sulpot, nagkagaling-galingan. Eh saan ko kinuha yung pera na yun? Umikot ako ng kinuha. Hindi ko naman na sinabi kung paano nangyari. Ang importante kung paano nakamit yung solusyon sa kailangan ng tao sa kasalukuyang kadiliman ng bawat pamilyang Manileño noong panahon ng pandemya. At hindi naman ako nagpupli. Bakit? Araw-araw nasa Facebook eh. Pati pangungutang ko nasa Facebook eh. Ano sinabi ko nung naalala nyo? Nag-live ako, magpapandemya na, deklarado ng pandemya. Anong sinabi ko? Wala tayong kapera-pera. Ano sabi ko doon? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko at mga batang Maynila, kung manatag kayo, huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang mauutangan, wala na akong may bebenta, nakita niyo itong relo nito, ipatata sa kutok kitang munting makaraos lang tayo. Why? Bakit ganun ang approach? Bakit ganun? Bakit? Ama din ako eh. Magulang din ako eh. Tanong, mga nanay, mga tatay, pag walang makakain ang anak ninyo, gagawa niyo ng paraan. Sigurado kayo? Itatawid niyo? Kahit na plancha, sinasalya ninyo, makakain lang eh. Tama mali? Because that's how being a parent. Eh, mano pa yung akin? 2 milyon. 2 million ma'am. 700,000 families umaasa sa kanyang pamahalaan. Pero, matapos ang lahat, noong araw, puro sila palakpak. Yung mga kasama ko, palakpak yung palakpak yun. Diyos ko, papuri rito, papuri ron, papuri. Puro papuri. Ngayon, lahat daw yun ay mali. Ang pinagtataka ko naman, kayo may pagtataka nyo din eh. Tinayo ko housing, Pedro Hill, San Lazaro, San Sebastian, cutting ribbon. Nung cutting ribbon, sila ang nag-cutting ribbon.
At sabi nila, programa raw nila yun. Pero, yung pinampatayo nun, inutang ko, kasalanan ko. Tama ba? Kaya, tingin ko naman, kita ninyo sa pagtatanong mo pa lang, mukhang naiintindihan nyo na yung logic. Ganon din ang inyong mga kapitbahay. Hindi talaga, hindi ang paninira. Ang isang bagay, hindi mo na kailangan sirain kapag sira na. Tama ba? Ganon lang tayo. Dalawa pa lang yun. Pagkain. O, yung mga lolo-lola ko. Tanungin nyo sa mga nanay-tatay nyo. Wala na tayong pera pero may insure pa silang gatas. Wala na tayong pera pero may pension sila. Pantay-pantay, butante o hindi, may sakit o wala. Tama mali? Wala na tayong pera pero may allowance sa PWD. Wala na tayong pera pero may allowance sa solo parent. Wala na tayong pera pero may allowance sa PLM. Wala na tayong pera pero may allowance ang UDM, pati K-12 may allowance. Saan galing lahat yun? Tama ba? Kaya ako nagtataka dyan. Eh ngayon, bumabaha ng bigas. Eh kailangan namin yan ng pandemya. Bakit hindi nyo binigay sa amin yan ng pandemya? Tama ba? Kaya kami mga batang Maynila, simple lang ang tanong namin. Nasaan kayo nung pandemya? Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, dang-dang libo ang isa. Mabuhay lang ang isang batang Maynila na may COVID-19. Sa Pilipinas, wala. Sa national government, wala. Sa Maynila, meron. Sino unang napakunahan? Maynila. Tanging Maynila lamang ang nakabili ng sarili niyang bakuna. So, pag kinuwenta-kwenta mo, ito pa, yun pang-araw-araw sa pandemya. O habang nasa pandemya tayo, ginagawa, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Rosauro Almario Elementary School, Manila Science, Magsaysay, Albert, all 10-story, fully air-conditioned public school. Tapos, sinisisi pa, bakit daw ako nagpagawa ng malaking eskwelahan, air-conditioned pa, sobra-sobra daw. Sobra-sobra? Bakit? Kapag pakinabangan ng tao, dapat may malang. May magawa lang. O, ang leader, dapat tinutugunan yung kasalukuyan, pero tumatanaw sa malayo. O tingnan ninyo. Tingnan po ninyo ha. Napapanood itong kwento na ito. Ito yung inisip ko lang na posible. O ngayon, nangyari na. Nung araw, ang eskwela, ina-cancel kasi may tagpulan. Tama mali? May bagyo. Tama mali? O ngayon, ina-cancel ang eskwela dahil mainit. Tama ba? Nagbago ang panahon. Pati pag tag-araw, pwede ng cancel. Pero hindi. Sa Almario, giniginaw kami. Eh paano ba kung lahat ng eskwela ang ganoon? E di sa Maynila lang may pasok. Problema nga yan ng nanay at tatay. Bakit? Yung bata humihingi ng jacket. Tama ba? But can you imagine, may isang leader, produkto ng pampublikong paralan, nakapag-isip ng foresight na dapat ang eskwelahan natin maayos, competitive sa private school. Ito pare-pareho naman tayo mga taga-Tondo. Taas nga kami ng mga taga-Tondo rito. Wala tayong taga-Tondo. Alam naman natin ang original. Diba? Kahit pa paano, magandang eskwelahan niya at saka medyo madugo ang bulsa mo niya pagka medyo ka nag-aral. Tama mali? Sino mas maganda? Holy Child, Almario. Kasi yung
Bakit? Nagkaroon na sila ng ama na umangat sa buhay. Yung hindi ko natikman, ay piniling ko matikman. O sila nakatikim ng masarap, ng maayos. Gusto ko rin matikman ng mga anak ninyo. May sense? Yes! May logic? Yes! O, eskwelahan. O, 10-story fully air-conditioned public hospital. May MRI machine. May CT scan machine. Alam niyo kung magkano yun? By the hundreds of millions ang isang MRI at CT scan. Tanong, bakit hindi nagagamit ng mga taga-Maynila? Pera niyo yun. Sino nakagamit na ng MRI machine sa Hospital ng Maynila? Ng CT scan. Alam niyo ba, sa Maynila, sa Hospital ng Maynila, alam niyo yung test booth, ginaganon yung ultrasound, sa private 3D. Sa Hospital ng Maynila, 4D. Nakikita mo na yung baby gumagalaw. So wala yung nilis. Pagkapakinabangan ng tao, hindi ako mangingimi na bumili ng mahal, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa iyon ay epektibong pakikinabangan ng ordinaryong tao dito sa lungsod ng Maynila. Hindi pa ako doktor niya. Sila doktor. Saan ka nakakita? Kung may kaibigan kayo, tanong nyo sa Paseco, bago ako umalis, natapos ko for the first time ang ospital sa Paseco. 3 years ago. 3 years after, hindi pa rin bukas. Ipagtanong nyo lang. Ayan ang magandang mga pagsisiyan. So, itong mga kwento na ito, matanong ko lang kayo, napakinabangan ba ng tao? Itong mga ginawa naman natin, napakinabangan ba ng tao? See? Kaya ako, tingin ko naman, sa pag-ikot nyo ulit, sa pagbalik nyo sa mga pinuntahan ninyo, at least, matangos ang ilong ninyo. Kapag kayo umikot at nangampanya na, at least masasabi ninyo, hindi ako nagkamali sa kandidato ko. Kaya, ulitin ko, magpakababang loob kayo. Huwag kayo mga away. Huwag ninyong kukonsumihin ang sarili ninyo. Bakit? Konti na lang. Malapit na. Don't panic. It's organic. O sige. Sagutin ninyo sa inyong mga sarili ha. Kung hindi nyo naman kaya sagutin, okay lang. Pero ito random. Random question, random survey. Random lang. Hindi dahil kayo taagapay. And I'm pretty sure, lumatag kayo sa inuman, umatin kayo ng birthday, may nakausap kayong kapitbahay o kaanak. Malamang, for so long, since October 9. Ito ang tanong ko sa inyo. Basta aamin lang kayo sa sarili niyo. Huwag niyong bumulahin na sarili niyo. Aamin lang. Sa tingin niyo ba? Sa tingin niyo lang. Itong laban na ito, sa pag-ikot-ikot ninyo sa inyong kanya-kanyang iskinita, bahay at kapitbahay, sa tingin ninyo, mahal tayo ng tao. Yes! Yes! Mananalo tayo. Yes! Yes! Maganda laban. Kung ganyan ang pakiramdam nyo, kung ganyan ang narinig nyo, kung ganyan ang karanasan nyo ngayon, mas mahirap yung laban natin noong 2019. Yes! Kami yung mga kalaban ko noon. Dating presidente, nakaupo. Tama mali? Tama. Biyabit ang laban natin noon. Lahat kayo napuyat, hiningan,
Tumusgas pa yung iba sa inyo sa pamasahe. No? Tinatinapay lang tayo. Tapos konting tubig. Tama, mali? So, mas maganda ang laban natin ngayon. Yes! Kaya, hindi kayo kailangan makipag-away. Why? Bakit po laging pinipili nyo? Magpakababang loob kayo. Ang gawin ninyo, pahabain ninyo ang kamay ninyo. Akapin ninyo hanggang kaya ninyo akapin ang ating mga kapatid. Because if God will permit, may awa ang Diyos, at sa tulong ng lahat ng mga batang Maynila sa buong lungsod, binigyan ako ng pagkakataon. Nakabalik tayo. Ayaw kong mamahala sa isang syudad na binibiyak-iyak o hiwa-hiwalay. Because at the end of the day, kita ninyo ng pandemya, tayo-tayo lang ang nagkita sa finals. Tama ba? Kaya huwag tayong makita. So, ano? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ibalik ko ang kalinisan sa lungsod ng Maynila. Ready na ba kayo na matulog ulit ng mahimbing at sa likod ng inyong isipan habang nasa loob kayo ng kanya-kanyang tahanan sa peligro de ora, alam ninyo may gobyerno pang 24 oras sa lungsod ng Manila. Kasi ngayon, nagkalat na naman ang mga tulongkis. Si Edith Patit, nagbabalikan na naman. Snatching dito, hold up doon, trompeta dito, trompeta doon. Napansin ko, parang wala na namang gobyerno. Ibabalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. At yung mga napakita ninyo, yung mga pruweba, itutuloy ko lang yan. Tuloy-tuloy lang natin gagawin yan. At umuwi kayo, sabihin ninyo sa inyong mga kaanak, ibabalik ko ang gamot sa health center. Ibabalik ko ang gamot at nakangiting doktor sa ospital. Wala na ulit sisimang sa inyo. Wala na. Naalala nyo no, nung araw, nirereklamo nyo sa akin yung mga doktor, nurses na kasimangon sa emergency. Anong ginawa ko? Tumambay sa emergency. Tama, mali? Kasi bakit? Ano sabi ko sa mga doktor and nurses? Kung kayo'y napupuyat at nahihirapan, tama naman yun, tao lang sila, nahihirapan din sila. Pero hindi ko ipagagawa sa inyo ang isang bagay na hindi ko kayang gawin. Kasi wala mo, nagbago ang atmosphere. Eh ngayon, paano kaya? Schedule. Online. So kailangan, pag magkakasakit ka, schedule mo yan, ha? Tama ba? Kaya sabihin sa mga lolo-lola ko, sabihin sa kanila, sa mga nanay-tatay ko, na senior citizen, mararamdaman nyo ulit, special child kayo ulit sa lungsod ng Maynila. Ayan. Oh, uwi na. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Ito naman. Gusto nyo bang ibalik ang mabilis na gobyerno kumilos? Kailangan ko ng mga kasama. Ang nasa harapan ninyo, pakbit. Pakbit. Iba-ibang rekado. Kaya hindi pinak pero hindi binit. Natawa naman ako yun. Ibig ko sabihin, nandito na lahat. Pag inalis yung kalabasa, pakbit pa ba yun? Exactly. Huwag niyo akong bigyan ng kontrapelo. Tingnan ninyo. Taas nga kamay ng mga senior dito. Ayan. Tingnan ninyo.
May ginawa akong pensyon sa senior. Nilagay ko yung isang kutaw. Umayos na muna. Nung bandang huli, binago-bago. Pinahirapan yung mga matatanda. Dito yun sa Disney Kwan yun. Taga-Disney Kwan yun. O ngayon, gusto nyo ba na smooth, maayos, maliwalas ang gobyerno? Yes! Pwede ba? Your best choice tayo, straight. O kasi, pag binigay nyo ako kontrapedo, kontra lang ng kontra yun para sa partido nila. Pero hindi sa taong bayan. Tama mali? Kaya, total, may asin naman kayo lahat eh. Bakit? Marami na kayong produkto, kaagapay. Noong 1998, isa lang ang produkto ninyo. Isang pulsihan. Noong kalaunan, 36 councilors out of 36 ang naproduce ng kaagapay sa buong Maynila. 6 congressmen out of 6 congressmen naproduce ito. 3 beses na kayo nakagawa ng vice mayor. Yung nakaupo, ako, at yung isa. Tama naman. Tinulungan ba natin siya na tumakbo siyang vice mayor? 2 na nagawa niyong mayor. Ako, yung isa. Uy, napanood yung interview niya? Wala daw kayong natulong sa kanya. Wala daw. Wala daw. Siya lang daw ang kumuha nun. O yan na. Kaya yun na. Basta kung bayo ko, makababang loob kayo. Basta tayo, alam natin sa sarili natin, yung tagumpay nila, tayo ay naging bahagi. Nakatulong tayo. Yun ang alam natin. Ngayon, kung yung tinulungan natin, tumigas ang leg, nagka-stick neck, okay lang yun. Basta ang importante, sa puso mo, sa isipan mo, nakatulong kami sa iyo. Kung nilingon mo kami o hindi, ikaw na magdadala niya. Tama ba? Ngayon, ipakikita naman natin, kung tayo tumulong para sila'y maluklok, ay tayo magtutulong-tulong para paalisin natin sila doon. Tama ba? Kaya? Straight? Your best choice? Total, 2 lang naman ang pagpipilian yung grupo. Unang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies' choice. Kayo may sabi nun, hindi ako. Pwede? Nandito ang ating kusyan, June Iban. Bani Hernani. Kusyan, Jesus Nagapago. At Sharon Cuneta. Ng mundo, Dr. Irma Alfonso. At ang ating anak ni Congressman, naalala niyo si Congressman? Hoy, shout out naman dyan sa mga nangingi ng trophy kay Congressman Bansay nung araw. Di ba lahat tayo nangingi? Nakasulisit tayo sa basketball sa tatay nito nung araw. Kaya ang ating kusihan, matigas pa! Matigas pa ang tungkod niya. Daliri na lang matigas dito. Eric Ian Nieva. Kompleto na. 5 na. Uwi na tayo, uwi na. Sino to?
Sino mas wapo sa amin? Ops! Huwag kayo masasasagot. Sino mas pogi? Oh, tuloy ang pensyon. Oh, buo na yung 5. O ito, anak ng misis ko. Ito yung pinabili na suka talaga. Uy, pero aga pa eh. Tandaan ninyo. Ganyan-ganyan ninyo ako pinaglaban. 23 anyos din ako noon. Ang ganda pa katawa ko noon. Eh wala, sinimsim niyo ako eh. Okay siya, gusto niyang maglilipot. 23 anyos. O matapos yung 5, pwede ba isingit niyo na itong anak ng misis ko? Okay? Joaquin Dumagoso. Tisu. Walang banig. Eh nung araw, banigin na ko nung araw. Siyempre, basura, sidecar. Alam mo naman nung araw. Ayan, yan ang ating mga kusihan. Huwag na kayo magsingit dito. O ngayon, pagka may umalago dyan, ng Dolores, sagot ko na, ako na mananagot para sa kanila. Okay, magalala. O, niya kami mo. Ang ating, uy, sino ang dalaga rito? Sino ang dalaga? Bakit yung mga nagtataas po ang dalana? Ito, binana pa. Ay, isim na isim. Ang ating congressman na masipag, Congressman Eric Jalisha. Itong vice mayor ko naman, may asin pa to. Mukha lang yan 19. 19 January na yun. Quartz na yun. Siya ay graduate ng Lasal. Wow. Lamang lang ako ng kaunti. Ako'y graduate ng Ateneo. Ateneo de Tondo. Shout out sa mga taga-Tondo High School dyan, oh. Kahit pa nasa pangalan, lumamang tayo ko. Siya ay graduate ng Political Science. So she knows. She knows how to run and functions of government. Siya, aral sa tatay niya dahil 2 beses naging Vice Mayor and Presiding Officer of the Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Okay? Kaya niyang tumpanan ang maging Presiding Officer and Vice Mayor of the City of Manila, ang ating Vice Mayor, Chief Atienza. Ayos na. Ayos na ako doon. So ulitin ka. Meron pa ba? Yung ako. Ay, sama niyo na ako. Hindi, pero ang punto ko, kaya gusto ko, humayo kayo at magparami. Paano tayo dadami kung puro tayo panira? Paano tayo dadami kung puro tayo simangon? Hindi tayo dadami. Kailangan maliwalas tayo. Bakit? Bakit? Nakikiusap kayo. Diba? At ito, hindi nyo lang pinaglalaban ang sarili nyo. Alam nyo kung ano? Lahat tayo dito, magpapantayan pa natin. Una-una lang yan. Totoo naman. Pero ang itatanong natin lagi sa sarili natin, ang ipinaglalaban ko ay kung anong uri ng gobyerno iiwan ko ang aking mahal sa buhay. That's why we are here.
We are talking about our future. The future of our children. Ano? Mas malaki ba ang magandang pag-asa ng ating mga anak kapag tayo'y nabalik sa pamahalaan? Uwi na. Mag-ingat kayo. Kulang pa. At lahat kayo na narito, samahan niyo kami ng Your Miss Choice. Together, all of us, including your family, your neighbors, all of us, together, let's come together and make Manila great again. Magandang araw. Magpalagay nawa kayo ng bokay na ka. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Sabay-sabay! Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po muli, Yorme Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chi Atienza. Ngayon po ng ating po mga Yorme's Choice, Congressman Ernix Junicio, ating po mga konsihal, sa pangulo po ni Konsihal Dr. Irma Alfonso, Councilor Ian Benseñera, Councilor Joaquin Dumagoso, Councilor Jesus Tagabajardo, Councilor Bobby Hernandez, at Councilor Curtis Jude Ibay. Muli po sa ating po mga kaagapay, kami po ay nakikiusap na manatili muna po kayo nakaupo sa inyo po mga upuan at gagawin po natin ang isang kami na kaagapay na meron pong hawak na inyo po mga claim staff para po sa ating pong food. Pwede na rin po yan makuha mamaya pagkatapos o kayo na po ang may pagkakataon para po sa ating maingat na paglabas. Muli po, mga minamahal po namin kaagapay, manatili na muna po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na paglabas sa ating pong venue. Kayo po ay lalapitan ng ating pong mga staff, row by row, at sila po ang matuturo sa inyo kung ang row nyo na po ang lalabas. Salamat po!